Kung dati po isang napakalayo at bagyuhing isla lamang ang Batanes, ngayon kabilang na rin ito sa mapa ng turismo. Bukod sa magagandang tanawin, dinarayo rin sa Batanes ang Batanes dahil sa mga bahay na bato na bahagi ng mayamang kultura ng mga Ibatan. Ang inyong pong lingkod, on assignment. Sa kasulok-sulukang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang isla ng Batanes. Madalas bagyuhin dahil napalilibutan ng karagatang Pasipiko at West Philippine Sea. Pero handa raw ang mga Ibatan sa anumang unos. Ang kanilang panangga, ang mga bahay na bato. Gawa ang pader sa malalaking bato at corals na makikita sa dalampasigan, habang ang bubong gawa sa cogon grass na may kapal na halos 1 metro. Ang ganda ng bahay na to, itong stone houses na to, adaptable din po ito ng yung panahon, yung lamig. Kapag panahon ng tag-araw, malamig po siya sa loob. At panahon ng taglamig, warmer po siya sa loob, mainit po. Sa Basco, matatagpuan ang pinakamatandang stone house sa Batanes, ang House of Dakay. Tinayo noong 1887 at isa sa 5 stone house na nakaligtas sa malakas na lindol na tumama sa isla noong 1918. Sa amin lang, goal na namin ito. Tuwing babagyo, namin, nire-repair yung sinira ng bagyo. Sa isla naman ng Sabtang, buhay na buhay pa rin ang kulturang Ibatan. Living museum ang bansag sa isla ng ilang turista. Paano kasi saan ka man mapalingon, ang mga bahay na ito tila na pag-iwanan na ng panahon. Kung iikutin ang lugar, hindi maiiwasang mapansin ang ilang modernong bahay. Yung dating bahay namin doon, bato-bato. Ngayon, lumipat kami dito. Yung mga stone houses, hindi naman nila sinisira, kundi nagpapatayo sila ng mga panibagong bahay katulad ng konkretong mga bahay. Ang ibang Ibatan pinaparentahan na rin sa mga turista ang kanilang bahay sa halagang 150 pesos kada gabi. Yung pera kasi ginagamit sa pan-repair niya. Yung panibagong mga gamit dyan, yung pan-turista ganun. Kung minsan yung iba kasi gusto nila may aircon, ganyan kasi wala kasing aircon yan. Nagkalat na rin ang mga tindera ng mga pampalamig at bukayo. Tumatagal kasi siya ng more than 1 week. At hindi rin mawawala ang mga nagtitinda ng bakul at kanayi. Ang orihinal na kasuotan sa pagsasaka ng mga Ibatan. Mahirap. Hindi ka makagawa ng isa-isang araw ng ganito. It's all part of this concept of community-based tourism. No? Ibig sabihin, ang talagang nakikinabang sa benepisyo ng turismo, ang komunidad mismo. Ayon sa datos ng Department of Tourism, tumaas daw ng mahigit 200% ang dami ng turista sa Batanes simula 2013. Dahil na rin yan sa modernisasyon sa transportasyon at komunikasyon. Pero paalaala nila sa mga turista, ingatan at irespeto ang mga stone house na nagsisilbing kanlungan ng kultura at pamumuhay ng mga Ibatan. Kung ano man yung naabutan nila, dapat pag-alis nila, ganun pa rin. So we should avoid vandalism, we should be able to respect the culture, at the same time, learn from the experience of living the way how the locals do.